Good day everyone! Today ang pag-uusapan natin ay GCash. Paano nga ba yung gagawin nyo kung ayaw na mabuksan ng GCash nyo? So today malalaman nyo kung hindi nyo na ba talaga mabubuksan ang inyong GCash account. Dahil ang dami na namin binigay na solution and sa iba gumana. Pero kung sa inyo hindi talaga gumana yung mga solution na nabigay na namin before, ibibigay namin yung mga dahilan kung bakit. And malalaman nyo din kung temporary lang ba yan at kung may chance pa. Kung temporary lang, meron kami ibibigay ng mga solution sa dulo na pwede nyo din itry. Alam niyo kung bakit hindi niyo na ma-access ang inyong GCash account? Maaaring meron kasing mabigat na problema ang inyong account. And kapag ganyan yung problem natin, mahihirapan talaga tayong i-identify kung ano ba yung ginawa natin sa ating account. Ang nangunguna sa ating listahan yung violations of terms and conditions. Alam ko na marami sa inyo hindi nyo binabasa yung terms and conditions ng GCash. Pero alam nyo ba na kapag lumabag kayo sa patakaran ng GCash, nagiging dahilan yan para maging disable ang inyong account or temporary malak ang inyong account. Ang halimbawa nito ay ginamit nyo ang inyong GCash account para magpahiram ng pera or mag-scam ng ibang tao. So kung ano mang krimen ang ginawa nyo, maaari talagang ma-disable ang inyong account. So yung iba hindi sila aware na nagamit na pala yung kanilang GCash account. So importante talaga na hindi nyo sinishare yung mga OTP nyo or any personal information sa ibang tao. Okay, number 2, yung security concern. Kaya hindi natin ma-access yung ating GCash account kasi minsan nagkaroon na tayo ng multiple failed login attempts and nauulit yan sa hindi natin malamang dahilan. So ano nga ba yung under nitong security concern? So nabanggit na natin yung multiple failed login attempts. Yung pangalawa naman ito is yung suspicious activities. Kapag merong activity na nangyari sa iyong account na medyo kaduda-duda katulad ng paglipat ng malalaking halaga ng pera galing sa ibang bansa, tapos hindi mo alam yun, maaaring i-disable nila ang iyong GCash account. Pero temporary lang yun dahil syempre iimbestigahan pa rin ng GCash kung legit ba yung transaction or kung nagamit ba talaga yung account mo para sa pandaraya or para sa mga scamming activity. Under pa rin ang security concern is yung unusual spending patterns. So mga mahilig po mag-share ng GCash account and nagkaroon kayo ng pagbabago sa spending pattern dahil malaki yung nagagastos nyo. Pero yung iba naman dyan kasi unauthorized access sa iyong account. So, anong nangyayari dyan, dinidisable ni GCash yung account nyo para investigahan din yung issue. Kung meron na kayong mga case na meron kayong nakita sa history nyo na hindi naman kayo nag-withdraw ng pera, pero meron na bawas sa inyong pera, ibig sabihin, meron naka-open ng inyong account or na phishing or na-scam na nga kayo. So, sa ganyang pagkakataon, hindi papayagan ni GCash na maulit yung mga ganyang pangyayari. Kaya nagiging disable yung inyong account. Now, natapos na tayo sa security concern, mag-move tayo sa number 3. Pero kung meron kayong mga katanungan pa regarding about security concern, ilagay nyo lang yan sa may comment section. Anyway, etong number 3 natin is yung identity verification issues. Kung hindi mo naayos mabuti yung identity verification mo and meron ka mga maling impormasyon tungkol sa yung mga personal information, malaking problem din talaga yan sa ating account. At nagiging dahilan yan para maging temporary lock yung ating account. Sa ganitong pagkakataon, kailangan natin magpasa ng proof identification sa may GCash. And para magawa natin yon, kailangan natin mag-submit ng ticket or kumontak mismo sa may GCash support. Alright, in number 4 naman, fraudulent activity. Kung nabiktima ka na nito, hindi mo talaga ma-open na yung GCash account mo. Alam mo, minsan kasi meron tayong mga nare-receive na text message or email. Hihingi sila ng mga personal information mo tulad ng OTP, username, or password. Tapos ikaw naman to, hindi mo man lang naisip na hindi hihingin yun ng GCash. Pero binigay mo pa rin. Once na binigay mo na yon, magkakaroon sila na access sa iyong account and maaari silang gumawa ng mga transaksyon na hindi mo man pahintulutan, magagawa pa rin nila. Kaya naman ang gagawin ng GCash, i-disable nila ang inyong account. Now na nabigay ko na yung mga possible na dahilan kung bakit hindi nyo na ma-access yung GCash account nyo, hindi pa rin natin ma-identify kung temporary lang bang nalaki yung GCash nyo or kung permanent nyo nang hindi talaga ma-open yan. Kung aminado naman kayo na ginamit nyo yung GCash nyo sa paglabag sa mga patakaran at kondisyon, maaaring gumawa na lang kayo ng panibago nyong account. And kung nagamit naman yung GCash account nyo para sa mga phishing or scamming attempts, maganda rin na gumawa na lang kayo ng panibago nyong GCash account para meron pa rin seguridad yung pera na ilalagay nyo sa inyong GCash. Kung security concern naman, pwede natin patibayin pa yung ating GCash account and magpalit lang tayo ng password and sundin lang natin yung mga dapat natin gawin para naman safe talaga yung ating account. Now, katulad ng sabi ko sa inyo, magbibigay pa rin naman ako ng mga solution na pwede nyo pa rin itry. Nakakasawa man to sa pandinig nyo, pero kung gusto nyo pa rin talaga ma-open ang inyong GCash, kontakin nyo lang ng kontakin yung GCash support. And kahit wala kayo nare-receive na sagot or meron man silang binibigay na sagot pero hindi pa rin na-open yung GCash nyo, mag-follow up lang kayo regularly.
So, ito mga nabanggit na to, possible talaga na nagawa nyo to sa inyong account or naging biktima talaga kayo ng phishing or scamming. So, ano nga ba yung dapat natin tandaan? Learn from the experience, sabi nga nila. Sa susunod, ingatan natin at basahin natin mabuti yung patakaran ng GCash at iwasan natin yung mga sitwasyon na maaaring magresulta para ma-permanent disable yung ating account. Okay, hanggang dito na lang yung video natin for today mga kabomboms. Pero kung meron pa rin kayo mga concern about dito sa topic na to, ilagay nyo lang yan sa may comment section. And pag may time kami, sasagutin namin. Thank you for watching and stay blessed.